Ang sistemang nagpapanatili ng balanse at nagtatanggol sa atin laban sa abusadong pamumuno ay tinatawag na checks and balances. Upang maunawaan kung paano ito gumagana, ang check and balances, kailangan muna natin kilalanin ang tatlong pangunahing sangay ng ating pamahalaan. Ayon sa ating saligang batas, hinati ang kapangyarihan sa tatlo upang walang nag-iisang tao o grupo ang makahawak ng absolute power. Sangay tagapagpatupad o executive branch, pinamumunuan ng Pangulo at ng kanyang gabinete. Sila ang nagpapatupad ng mga batas at nagpapatakbo ng pang-araw-araw na serbisyo ng pamahalaan. Sangay tagapaggawa ng batas o legislative branch, binubuo ng Kongreso, Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Sila ang may tungkuling magpanukala, magdebate at magpapasa ng mga bagong batas. Sangay tagapaghukuman o judicial branch, pinamumunuan ng Korte Suprema at ng iba pang mas mababang hukuman. Sila ang nagpapaliwanag at nagpapasya kung ang isang aksyon o batas ay umaayon sa saligang batas. Paano nababantayan ng bawat sangay ang isa't isa? Ang bawat sangay ay may sariling kapangyarihan, ngunit may kakayahan din silang i-check o pigilan ang maling desisyon ng ibang sangay. Narito ang ilang konkretong halimbawa. Pangulo laban sa Kongreso. Kapag nagpasa ng batas ang Kongreso, may kapangyarihan ng Pangulo na i-veto o tanggihan ito. Kongreso laban sa Pangulo. Hindi ibig sabihin na kapag pinalabas ng Pangulo ang veto ay tapos na ang laban. Pwedeng i-override ng Kongreso ang veto ng Pangulo kung makakakuha sila ng two-thirds na boto sa parehong kapulungan. Bukod dito, ang Kongreso lang din ang may hawak ng power of the purse o ang pag-apruba sa pambansang budget. Ang papel ng Korte Suprema ay pagtatanggol sa konstitusyon. Kapag ang isang batas na ipinasa ng Kongreso o isang utos ng Pangulo ay lumalabag sa karapatan ng mamamayan o sa konstitusyon, pwedeng ideklara ng Korte Suprema na ito ay unconstitutional. Kapag idineklarang unconstitutional ang isang batas, mawawalan ito ng bisa. Paghirang at impeachment. Ang Pangulo ang nagtatalaga ng mga huwes sa Korte Suprema, ngunit kailangan itong dumaan sa pagsusuri ng Commission on Appointments na binubuo ng mga miyembro ng Kongreso. Kung ang Pangulo, Vice-Presidente o mga miyembro ng Korte Suprema ay gumawa ng malalang paglabag tulad ng pagnanakaw o pagtataksil sa bayan, may kapangyarihan ng Kongreso na sila ay i-impeach at alisin sa pwesto.